Hello guys, mga mamis and friends. So, it's me again, Julie B. So, bibigyan ko na naman kayo ng another tips about freelancing. So, sorry ulit sa boses ko hanggang ngayon kasi hindi pa rin siya bumabalik. So, start na tayo about this topic. So, alam ko na dahil sa mga tips na share ko sa inyo from day one, yung iba sa inyo excited na mag-apply. So, syempre, before kayo mag-apply, bibigay ko muna sa inyo yung advantages ng freelancing. So, ano nga ba yung mga advantages ng freelancing o yung pros ng pagiging freelancer? So, ito yon. Number one, flexible schedule. So, alam naman natin sa pag tayo ay isang freelancer, tayo yung nasusunod doon sa mga schedule natin, tayo yung nasusunod sa oras natin. So, isa pang kagandahan dito, kahit anong oras mong gawin o anong oras mong gustong gumising para magtrabaho ay pwede mong gawin. Kontrolado mo yung oras mo. So, bukod sa kontrolado mo yung oras mo, ikaw din yung nagde-decide kung saan mo gustong magtrabaho. Pwede kang magtrabaho habang nagta-travel ka, gusto mo magtrabaho habang nasa cafe ka, o gusto mo magtrabaho habang kasama mo yung mga kaibigan mo, walang problema as long as, sabi ko nga sa inyo, nabibigyan nyo ng magandang output yung inyong trabaho. So, kapag sinabing schedule, sa pumapasok dito, hindi mo na kailangang mag-commute o bumiyahe pa. So, ibig sabihin, hindi mo mararanasan yung traffic. So, alam mo na naman natin sa mundo ng corporate, isa sa pinakamahirap na ginagawa ng isang empleyado ay yung mag-commute. Biruin mo, aalis ka dito na maaga tapos uuwi ka ng gabi dahil sa traffic. So, ito yung isa sa magandang advantage o magandang maidudulot ng freelance. Yung oras na igugugol mo sa traffic kapag ikaw ay nag-commute sa corporate, ito yung oras na mabibigay mo sa pamilya mo. Nagtatrabaho ka na, kasama mo pa yung family mo. So ito yung mga nagustuhan ko dito kasi habang nagtatrabaho ako, nakakasama ko yung mga anak ko, nakikita ko kung paano sila lumalaki, lalong-lalo na kasi meron akong toddler. So yung magaganda o yung unang-unang mga bagay na nangyari sa kanya, na-witness ko kasi dito lang ako sa bahay nagtatrabaho. Number 2, different kinds of jobs. Siyempre dito sa different kinds of jobs, kung marami kang alam na trabaho, marami kang pwedeng may offer sa client mo. So, hindi ka lang nag-stay sa isa, kundi mas marami kang alam at yung mga alam mo ay pwede mong pagkakitaan dahil siyempre yung job na alam mo, doon nagdedepende kasi yung rate mo. At isa pa, the more na marami kang alam, mas marami kang natututunan sa bawat jobs o sa bawat services na in-offer mo. Number 3, potential to earn more. So, ito, na-apply talaga natin to. Diba sa ibang bansa nga, parang sila, binabayaran sila per hour. So, dahil gusto nilang magtrabaho pa, may natitira pang oras sa kanila, naghanap pa sila ng ibang part-time. So, ganun din dito sa freelance. So, the more na marami kang time, at marami kang client, the more nakikita ka. At isa pa, syempre, kagaya dun sa sinabi ko sa number 2, diba, meron kang mga alam na iba't ibang uri ng trabaho. So, may apply mo yung dito kasi marami kang alam na skills at yung skills na yan, dyan mo ibibigay yung rate na ibibigay mo sa client mo. So, yung rate mo nagbe-base doon sa skills na alam mo. So, alam natin yan na mas marami kita talaga dito sa freelance. Hindi kagaya kapag ikaw ay nasa corporate job. So, kung ano yung trabaho mo the whole day from 8 hours, 8 a.m. to 5 p.m., yun lang yung trabaho mo. Dito sa freelancing, kahit ilang pang client ang gustuhin mo, kahit ilang trabaho ang kunin mo, walang problema. As long na maganda yung services na i-offer mo sa iba't ibang client mo. So, kung ikaw naman ay nasa corporate ngayon, so, pwede mo rin naman i-apply itong freelance. So, habang nasa corporate ka, pwede kang sideline dito sa freelancing. Number 4, independent. So, syempre, tayong mga freelancer, dapat independent tayo. Bakit? Kasi, sabi ko nga, nung mga na-discuss ko nung una, itong pagiging freelancer o itong freelancing ay hindi ito pagiging empleyado. Tayo yung boss dito. Ito ay business. So, kapag alam mo, ikaw yung boss, alam mo yung business mo, ikaw din yung magdidesisyon doon sa mga gagawin mo. Ikaw yung magdidesisyon kung ano yung trabaho kukunin mo. Ikaw yung magdidesisyon sa rate na gusto mo. So, nasa sa iyo lahat yun. So, matututo ka, ikaw yung mag-aaral mag-isa tungkol sa mga skills na gusto mo pang idagdag o gusto mo pang i-upgrade para mai-offer mo sa client mo. So, kapag independent ka, it means, syempre, sarili mo lang din yung kita mo. Diba? So, kagaya nga, the more na marami kang client, yung lahat na kinikita mo, sa'yo lang yun. So, kaya, ito yung isa sa mga advantage ng freelancing. Number 5, meet new people. Siyempre, dahil nga tayo isang freelancer, dito tayo sa freelancing world, so marami tayong makikilala ng mga tao kasi nga, iba't ibang client yung makikilala natin. So, itong mga client na to, it's either full-time or side hustle lang siya, marami kang makikilala ng iba't ibang tao sa pamamagitan ng mga client mo.
may mga time dyan na i-refer ka nila sa mga kakilala nila. Kagaya na nangyari sa akin, ni-refer lang ako, kaya nagkaroon ako ng pangalawang client. So, the more na marami kang nakikilala, lalo na sa client, syempre, maganda yung nagiging deliverables mo, yung mga output mo sa mga businesses ng mga clients, may possibility na susunod na may project sila at kailangan yung service mo, ikaw nire-recommenda nila, kaya ikaw yung kukunin nila. May mga times naman na pagiging freelancer, yung mga na-applyan mo, medyo malaking company, so meron ka pang makikilala na iba't ibang kapwa mo freelancer na nagtatrabaho din doon sa client mo. So, kung okay sila, matututo ka rin sa kanila. So, ayan yung mga advantages or mga pros ng pagiging freelancer or pag ginawa mo tong freelancing. So, next topic naman natin yung disadvantages ng freelancing. So, kung may mga comments kayo, may mga gusto kayo malaman, pwede nyo akong i-PM at i-follow nyo ako para doon sa next na video na i-upload ko tungkol sa freelancing. So, salamat! Bye-bye!